paano i-activate ang TPMS ng new version na ATR 160 ng QJ Motor. Make sure dapat ganyan ang pito ng gulong mo, silver or stainless. Pero kapag ganito ang pito ng iyong gulong sa ATR 160, ay malamang wala tayong TPMS sensor. At ngayon, ituturo natin yan dun sa mga bagong kuha ng ATR 160 na nabiyayaan ng TPMS sensor na hindi pa alam kung paano ito i-activate. So ako, wala akong TPMS sensor pero alam ko na kung paano i-activate. Kaya sana, Bristol and QJ Motor, mapanood nyo itong video ko at mabiyayaan ako ng TPMS sensor. Let's go! Ayan, ay mga boss, gawa tayo ng vlog regarding sa TPMS sensor activation ng QJ Motor. Pero masakit sa akin to kasi yung sa akin walang TPMS. So yung unang version yung sa atin na QJ at wala siyang TPMS sensor. Dahil iba yung pito nun eh. Ito yung first batch na pito. Pakita ko sa inyo. Yan. Kabila. So parang brass yung kulay niya. Yan yung first batch. Kung ganyan yung pito na nakuha mo, so wala kang TPMS sensor. So papakita ko naman yung may TPMS sensor na pito. Ganito. Yan. So ganyan yung walang TPMS. Pero syempre, tuturo ko pa din sa inyo dahil itong info na to ay galing sa head mechanic ng Bristol na si Sir Bong Diaz. At tama naman at accurate yung tinuro niya. So paano ba yun? Buksan mo lang yung motor mo tapos punta ka sa TPMS features. Pindutin mo yung enter. Tapos yan, lalabas yan. Hanapin mo yung TPMS. Pindutin mo yung enter. Pag nakita mo na, yan yung lalabas. So, sakit to. Sa akin, fail kasi wala naman akong TPMS sensor. So, sabi sa instruction, pindutin mo lang yung front wheel sensor. Tapos pag napili mo na yan, enter mo lang. Pag lumabas yung learning tulad niyan, mag-deflate ka ng hangin sa harapan ng gulong. So, at least siguro mga 2 to 3 seconds. Pagka-deflate mo, hintay mong mag-appear sa TFT display yung code. Tapos after mo naman yan, so sinampal ko lang yung maingay. Joke lang. So after lumabas yung code sa TFT mo, pwede mo nang dagdagan ulit yung hangin na nabawas dun sa front rear mo. So yan, learning lang siya kasi kapag nag-learning yan, dapat dinideflate mo na yung gulong mo sa harap. Alright? So, after mo ma-deflate yun, automatic hintayin mo lang lumabas yung code. Ayan, sa akin, fail yung lumabas kasi wala naman tayong TPMS sensor kasi first batch po itong sa akin. So, kapag lumabas na yung code, same din ng procedure yun sa rear. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Dito yun lalabas sa TFT nyo, sa gilid. Diyan. Diyan lalabas yung code. Tapos same procedure lang yun sa likurang gulong. Dito ka naman sa rear wheel sensor. Yan, didn't learn siya natuto. Same lang, pindutin mo yung enter, magla-learning, deflate mo lang yung hangin sa gulong sa likod. After mo ma-deflate ng konti, hintayin mo yung code na lalabas dito. Pag lumabas yung code dyan, exit mo lang, makikita mo na yan sa TFT mo banda dito, nakalagay yung PSI mo. Then after mo makomplete yung procedure at meron ka ng TPMS, pwede mo nang ibalik sa proper PSI ang gulong mo sa harap at likod. So ano ba ang proper PSI ng ATR 160 natin sa harap at likod na gulong? Ang PSI ng ATR 160 natin sa harap na gulong is 30 to 32 PSI. Yan. And then sa likod naman na gulong natin is 32 to 34 PSI. Yan. So yun ang proper na hangin sa ating ATR 160. Ngayon, syempre lahat naman yan may hangganan. Diba? So after 3 years, estimated, sabi ni Boss Christian sa kabilang GC ng ATR 160 is
possible na malowbat na yung iyong TPMS sensor. So pero matagal din naman, no, 3 years. Mapapakinabangan mo din siya sa ride mo, di ba? O baka sabihin nyo, ang lakas ng konsumo ng gas ko. Opo, malakas po talaga kasi mabigat po ako at panay paahon po dito sa lugar namin. Pero okay lang yan kasi sulit naman sa pan-deliver. Pag wala naman akong karga, ako lang nasa 2.9 yan, di ba? So yun, hopefully nakatulong ako sa pag-activate ng TPMS sensor sa mga anak ng Diyos na may TPMS sensor yung ATR 160 nila. Okay, yun lang. Here tayo today, full set ng full carbon ng front and rear fender extender ng ATR 160. Syempre may libreng 3 screw para sa front fender and isang freebies din para sa rear tire hugger. Kaya mga bossy, may bago na naman tayong basic upgrade sa ating ATR 160. Syempre, ano pa ba? Yung front fender mudguard. Yan, na carbon din. Okay. So, paano ba kinabit to? Kinalas ko tong front fender. After ko kalasin yan, sobrang dali lang kasi may tools naman tayo niyan nakasama sa ATR 160. Pagkakalas ko, medyo pinindot ko lang ng konti para lumabas siya dito. Sa fork, pinindot ko ng konti kasi flexible naman tong plastic na to eh. Dahan-dahan ka lang para di mag-crack. Then, pagkakalas ko na itong front fender, binutasan ko siya. So, nagbutas ako ng gamit ko is grinder. Simula ako sa 3 at 4 na size na pang kahoy itong ginamit kong bala. Matalas pa to kasi bago pa. Kaya malinis yung pagkakabutas ko sa kanya. Simula ako sa maliit, laging ganon. Simula sa maliit, then palaki. Hanggang sa magkasya yung tornilyong kasama nung binili ko na front fender mudguard sa Lazada. Then after ko makabit, 3 butas yan. Secure na secure, may nut na kasama. After ko makabit, itong front fender mudguard, tsaka ako ngayon in-install ng buo dito sa ating ATR 160. Madali lang, sobrang dali lang. Wala pang 10 minutes. Diba? Ngayon, kung hindi ka marunong mag-grinder at wala ka namang skills para magbutas, madali lang magpa-install niyan sa mga motor shop. Magbabayad ka na lang, mas mabilis yun, mas maganda yun, hindi ka pa mahihirapan at mapapagod. So yan, ATR 160 mudguard front fender, suabe. Leo na lang yung link sa description at sa comment. Ganda, wala ng putik.